In our Bible, Ecclesiastes chapter 8, verse 11. Praise the Lord. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Yan. Gusto lang ng ating Panginoong Diyos sa verse na ito, lawakan natin ang ating pag-iisip, lawakan natin ang ating pangunawa, baka mangyari tayo ay maniwala sa mga wicked. Baka madala tayo sa kanilang kasamaan dahil wala namang nangyayari sa kanila, nagpa-prosper naman sila, okay naman ang kanilang kalagayan, when in fact, parang sa tingin ko, mas masaya pa sila. Ganun. Kaya wag nating pakulangan ang ating pangunawa sa lahat ng mga bagay, sa mga pangyayari sa sanglibutang ito. Huwag tayong magpakamangmang sa ating buhay. Huwag tayong magpakakulang sa kanyang kaalaman. Kaya nga sabi diyan, my people are destroyed for lack of knowledge because they reject knowledge. Ano ba yung knowledge na yan? The Bible, the Holy Scripture. This is knowledge. Anong meron dyan? Diyan natin makikita ang testimonies of the Lord. Ano ang testimonies of the Lord? Nandyan yung mga gawa ng Panginoong Diyos. Kapahamakan para sa mga matitigas ang ulo, kapahamakan para sa hindi sumasampalataya, kapahamakan para sa mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. Subalit, kaligtasan naman sa mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Kaligtasan naman para sa mga sumusunod sa Diyos. Kaya, knowledge yan. Pag tagkulang tayo sa knowledge sa mga bagay na yan, baka mainganyo tayo sa kasamaan ng mga masasama sa sanglibutang ito. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Ganun. Kasi akala nila walang Diyos. Akala nila walang paki ang nasa langit. Akala nila walang mangyayari sa kanila kung ano yung karapat-dapat sa kanila. Kaya tingnan mo si Pero, bakit nagmatigasan ang puso niya? Yun ang akala niya eh. Okay na kasi. Pag after sa isang plague, tahimik na naman, matigas naman ang kanyang puso. Pag meron na namang plague, magpapakita siya ng kalambutan, pero pag wala na, matigas naman ang puso. Basahin natin yan. Exodus 8:15. Praise the Lord. But when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart and hearkened not unto them as the Lord had said. Yes. Respite, meaning to say relief from pain. Respite, peace after trouble. Yung bang troubled ka, tapos nagkaroon ng peace, nagkaroon ng tranquility. Iisip niya, okay lang pala. Kaya ganon ang mga puso ng mga makasalanan, ng mga masasama na ayaw tumalima sa Diyos. Ayaw maniwala sa Diyos. Pag nandyan sila sa kaharuhay, nandyan sila sa kalagayan na mapayapa, masaya, na natitikman nila ang lahat ng mga kasarapan sa buhay, tuloy-tuloy yung kanilang kasamaan. Basahin natin yan. Psalms 10 verse 6. Praise the Lord. He hath said in his heart, I shall not be moved, for I shall never be in adversity. Yes. Hindi sila mamove sa kanilang paniwala, hindi sila mamove sa kanilang paninindigan na mali sa mata ng Diyos. Dahil sabi nila, I shall never be in adversity. When in fact, we are happier than the righteous
na tinatawag na righteous, when in fact we are more blessed than the so-called children of God. We are not in adversity. Unlike to them, they are suffering in the flesh. Unlike unto them, they are being naka-compounded sila sa isang Diyos na sa langit na sinusunod nila. They have no freedom. Yung mga ganun ng mga sasalita. They have no choice. They have no freedom. All they are doing is lagi lang silang sumusunod. Hindi sila makakagawa sa kanilang gusto, sa gusto nilang gawin. Kaya mas happier kami. Lahat magagawa namin. Ano man ang gusto naming kasarapan sa buhay, magagawa namin. Yun ang mga wicked. Yan ang mga actuation ng mga masasamang tao. Kaya bago sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, ganun ang mga pananalita ng mga tao. Ganun ang mentality ng mga tao. Bago binaha ng Diyos ang mga tao sa mundong ito, ganun ang mga pananalita ng mga tao. Ganun ang pag-iisip ng mga tao. Bago hinatulan ng Diyos si Lucifer, pati yung mga anghel na binagsak ng Diyos, ganun ang kanilang pananalita. They speak harsh word. They speak blasphemous words. They speak against that is in heaven. Lahat ng mga pananalita nila. Kaya wag na tayong magpadala. Wag tayong mamove sa ating naririnig, sa ating nakikita. Hayaan natin sila. Kung mabuhay man sila ng 1,000,000 sa sanglibutang ito, hayaan natin sila. Kasi pag ang Diyos na ang maghatol, sigurado, wala din patutunguhan ang mga wicked na yan. 100% yan. Pag ayaw nilang mag-humble, ayaw nilang makinig, 100%. Kung anong ginawa ng Diyos sa mga tao sa Sodom and Gomorrah, anong ginawa ng Diyos sa mga tao doon sa panahon ni Noah, wala na silang chance na niligtas ng Diyos. Ang kapahamakan tuloy, ang kahatulan tuloy. Hindi nila alam yung judgment ng Diyos is not being executed immediately. Akala nila wala ng Diyos. Akala nila katulad ang Diyos sa kanila na masama din. Kumbaga pa, approve. Kaya ganun. Kaya tingnan mo, basahin natin sa Isaiah 26 verse 10. Praise the Lord. Let favor be showed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord. Yan, kahit pa pakitaan mo yan ng favor, hindi pa rin yan mag-learn ng righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly. Kahit pa lagyan mo pa yan ng mga tao ng mga upright para impluwensyahin, hindi pa rin. Ayaw pa rin. Wicked eh. Pag sinabing wicked, masamang damo. Pag masamang damo, talagang ganun. Ayaw talaga. And will not behold the majesty of the Lord. Hindi nila titingnan ang blessing, ang favor, ang salvation na ibibigay ng Diyos. They will not. They will not. They will not. Ayaw talaga nila. Kahit pa sabihin mo, oy, wala kang eternal life, ay hindi nila lang papansinin. Ay, hindi ka makapasok sa mansion mo na gold. Ayaw nila yung titingnan. Kung ano yung majesty ng Panginoon na kaya niyang ibibigay sa tao na liligtasin niya, they will not look. Hindi nila titingnan yan. Ano ang titingnan nila? Ang sarili nila. Ano ang titingnan nila? Ang katalinuhan nila. Yan ang mga wicked sa sanglibutang ito. Mag-ingat tayo na hindi tayo lalakad sa kanilang mga ways. Kasi
kung ilan man ang mga tao na nilunod ng Diyos sa panahon ni Noah na hindi talaga sila naniwala kay Noah, isasama ka talaga doon. Hindi ka talaga hindi ka isasama. Sumama ka doon sa mga wicked, madala ka sa kanila, doon ka maniwala sa kanila, kasama ka talaga. Pero kung dito ka sa Panginoong Diyos, magpakatibay, magpakatatag, wag mong titikan yung mga wicked na yan. Kasama ka rin sa kaharian ng Diyos. Kaso ang mga wicked, hindi talaga tumitingin sa majesty of the Lord. Kaso ang mga wicked, lagyan mo man sila ng mga upright people, they will not learn righteousness. Pakitaan mo man sila ng favor, pakainin mo man ng lechon yan, kahit ano pang ayusin mo ang pag-deal sa kanila, they will not change their attitude. Ganon pa rin. Kaya, sabi dyan sa Bible, if they don't, reject. It's not your business. Praise the Lord. It's not our business to save them. We are not more than God. Reject. A man which is heretic, after the admonition, first, second, third, then reject. Marami pang kaluluwa na naghihintay. Praise the Lord. Basa. Minsan ito nangyayari sa mga anak ng Diyos, pero dapat hindi mangyari. Basa. Psalm 73, verse 3. Praise the Lord. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Yan, nainggit siya sa mga prosperity of the wicked. Para bagang kinunclude na niya, God is unfair, therefore there is no God. God is unjust, therefore there is no God. Parang ganun ba na, bakit yung mga wicked na yan, mas nagpa-prosper pa man sila? Mas happier pa man sila? Mas more pa man ang kanilang kaligayahan kaysa mga righteous people? Yan. Nangyayari yan pag ikaw ay nagkulang ng knowledge sa Diyos. Nangyayari yan pag mahina-hina yung iyong spirituality, yung inner man mo. Nadadaig ka ng negative. Nadadaig ka ng kasamaan sa sanglibutang ito. Kaya mainggit ka naman. Ang pagtaong naiinggit sa prosperity of the wicked, gusto niyang sundan ang lakad ng mga wicked kasi inggit nga eh. Tingnan mo yung mga taong ambisyoso. Kahit ipinanganak na ang ilong ay pango, pag nakita yung mga ilong ng mga matatangos, inggit. O dahil sa inggit, magpa-opera. Ang iba nagka-cancer tuloy. O di ba? Wag di dapat kainggitan ang prosperity of the wicked. Hindi dapat yan kainggitan. O, bakit naiinggit yung mga ibang righteous sa mga wicked? Ano nakikita nila? Marami silang nakikita. Basa Psalm 73, 4 hanggang 9. Praise the Lord. For there are no bands in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth. Yes, grabe, matindi. Walang tali ang kanilang kamatayan, ang kanilang lakas, matibay. Hindi sila nagkaroon ng trouble katulad sa ibang tao. Ni meron mang plague nangyayari sa kanila. Kaya ang pride nila ay nakapalibot parang kadina. At ang violence, pandadahas, nakabalot sa kanilang mga damit. Ibig sabihin yan, they are not for peace, but they are for war.
They are not for settlement, but they are for trouble. Lahat na ng mga wala talaga yung kabaitan sa kanila. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Lahat ng gusto ng puso nila. Yung mga mata nila ang tataba. Nagtulo-tulo ang mantika sa mga butang na makahatag ng kasalanan. Ano bang patuyang sa pagpakasala sa mata. Ang taba ang mantika, nagtulo-tulo sa kataba. Kay tagbaw good. No? Talagang satisfied talaga. Higit pa sa satisfied. Talagang tabang-taba. Yung puso nila, nung gusto nila, sige, gawin talaga nila. They are corrupt and speak wickedly concerning oppression. They speak loftily. Kung magsalita yan sila, huwag ka na lang ma-provoke. Kung magsalita yan sila, huwag ka na lang mainis. Ganun talaga sila magsalita. Kung magsalita, nakakaano talaga. Loftily, mataas magsalita. Parang sila na ang may-ari sa mundo, parang sila na may-ari sa buhay nila, parang wala ng kamatayan. Pabayaan, huwag kang mainggit. They set their mouth against the heavens. Kung magsalita laban sa Diyos, matindi. Kung magsalita laban sa katuwiran ng mga people of God, matindi. Lahat ng kanilang mga pananalita against doon sa makalangit. Their tongue walketh through the earth. Yung dila nila. Walang pumipigil. Lumalakad, gagala-gala sa mundong ito. Kahit saan-saan nakakarating. Walang limitation, walang control, wala ang dila. Kaya wag magpa-apikto sa mga wicked. Naapiktuhan lang ang tao sa mga wicked kung kulang ka ng knowledge. Praise the Lord. Kung kulang ka ng knowledge. Ganun talaga, basahin natin. 2 Peter 3:3. Kailangan malaman natin yan. Praise the Lord. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. Yan. Malaman muna natin una na sa mga huling araw, maraming mga scoffers. Ano yung scoffers? Ito yung nag-i-scorn. Ito yung nagmamak. Ito yung mga tao magyaga-yaga, babastusin ka ng salita. Lahat ng mga matatawag nating annoying na mga attitude, nandyan, gagawin nila yan. Bullies, lahat-lahat na. Walking after their own lust. Kung ano yung lustful, lalakad yan sila. Hindi yan, walang pakiyan. Kasi they believe sa sarili nila. Nandyan na lahat ang mga karumal-dumal at kasamaan. Walang makakapigil sa kanila. Bakit hindi tayo magpa-apikto? Mas higit tayong matalino kaysa sa kanila. Dahil meron tayong kaalaman mula sa langit, mula sa Diyos. And that knowledge is already proven, that is accurate. Nangyari na yan sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Kung mananalita sila, parang walang kamatayan. Anong nangyari? Naprito sila sa apoy. Nangyari na yan sa panahon ni Noah, kung magsalita sila, kung magmak sila, kung mag-despise sila against the servant of God, against heaven. Walang limit. Anong nangyari sa kanila? They were drawn to their death. So, dapat tayo pa ang maawa sa kanila. Hindi kay ikaw nagmumukhang kawawa sa harapan nila. Tapos susundin mo sila dahil happier sila, mas blessed sila kaysa iyo. That's a big lie. Sinungaling yan. Basahin natin. Ecclesiastes 11:8 and 9. Praise the Lord. But if a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for they shall be many. All that cometh is vanity.
Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine own eyes. But know thou that all these things God will bring thee into judgment. Ganon na ganon ang katotohanan. Kahit ang tao mabuhay pa ng maraming taon at ipinakita niya sa langit at sa mundo na ikinaligaya niya with all yung mga mata niya, yung last niya, lahat talagang tabang-taba talaga. Tulo-tulo ang mantika sa pagtagbaw sa katabaan ng kanilang last. Pride, puno-puno yung pride nila. Kung magsalita sila, grabe, magaling sila. Pabayaan sila. Kasi sinabi na yan kahit mabuhay pa yan sila ilang taon, kahit mabuhay pa yan sila ng milyon, hindi yan makakompensate sa araw ng kadiliman, sa araw ng kahatulan. Hindi yan. Vanity lahat yan. Walang. What shall it profit a man if you gain the whole world but you lose your soul eternally? Wala yan. Walang pakinabang dyan. Walang dapat kainggitan dyan. Walang dapat makamove sa kanilang pinapakita sa ating pananaw sa katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Basa last verse, Romans 2:4 and 5. Praise the Lord. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance, but after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Yan. Dinidespise mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, ang kanyang pagpipigil at ang kanyang pagtitiis. Hindi mo ba alam ang kanyang kabutihan? Naghahatid yan sa iyo sa pagsisisi. Subalit matapos sa katigasan ng iyong ulo, ng iyong puso at puso na hindi talaga magsisi, ikaw sa sarili mo, nag-iimbak ng puot laban sa araw ng kapahayagan ng matuwid na kahatulan ng Diyos. You can never escape. You can never avoid. You can never have so-called success. Wala talaga. Kaya tayo na nakakaalam sa salita ng Diyos, tayo pa ang magpakita ng awa. Tayo pa dapat ang magtingin sa kanilang kalagayan na kawawa talaga sila. Pag ayaw talaga nila magmaniwala, huwag ka magpaapikto na ikaw din ay believe sa kanila, ikaw rin ay magsabi, tama, no? Okay yung sinabi nila, correct yun na. Ano kaya? Alis na lang ako dito sa kapoy nga, kinabuhi nga, para akong walang freedom, para akong walang kalayaan. Ano yung gusto ko, wala nang pipigil, alis na lang ako sa Panginoon. That is the greatest mistake ever you will do. Kung yan ay gagawin mo, that is the greatest mistake. Noon, ang tao, alipin sa kasalanan, hindi makaiskapo, papuntang impyerno. Ngayon, pinalaya ka ng Diyos para maging alipin ka ng katuwiran, para sa kahatulan, meron kang gantimpala na darating. Yan ang totoo. At kinakailangan tayo na naglilingkod sa Diyos, you must be happy that you are in the Lord. Pag ikinalungkot mo, nandiyan ka sa Panginoon, meaning to say, you are being injected with virus of the devil. Naka-inject yung virus ni Satanas sa utak, sa puso mo.
Kasi hindi ka nag-a-agree sa totoong true holiness, happiness with the Lord. Kaya, kailangan yung virus na yan ma-cure. How? Repent. How? Sanctify yourself by the Word of God. Kailangan kang magpa-rehab spiritually para yung druga ni Satanas na nagpalutang-lutang sa utak mo na hindi alam mo yung druga, hindi yan hatid sa iyo sa kabutihan. Ipapahamak ka niyan. Akala mo lumilipad ka, akala mo okay yung feeling mo, pero sinisira na ng druga yung iyong system. Ganon si Satanas. Parang druga din yan. Kunyari, palutang-lutangin ka niya sa sarap, sa kasalanan sa sanglibutang ito. Hindi mo na maintindihan ang nararapat mong gawin para maka-escape ka sa wrath against the wrath of God. Uot ng Diyos ang ipapataw ng mga tao. Kahit sa goodness, forbearance, long-suffering, that will lead them to repentance. They are treasuring up wrath. Nag-iimbak sila ng puot against the judgment day. Kaya huwag magpaapikto sa mga ayaw. Tumalima, ayaw sumunod, ayaw magsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, huwag magpaapikto. Manindigan ang bawat isa para hindi ka makasama sa impyerno na nagliliyab na apoy without end. Para yan sa mga wicked. Kaya hayaan niyo sila magsalita kahit pa matanggal yung atip ng bahay nila sa pagsasalita nila against dyan sa Panginoon. Kahit magtawa sila hanggang tainga yung kanilang gisi ng kanilang bibig, hayaan mo sila. Let them speak loftily. Let them speak wickedly. Let them, pabayaan mo sila. If they do not want the truth of God sa katotohanan ng Diyos. Kaya, be strong in the knowledge of God. Kaya ang Bible lagi nagbibigay ng warning. Ye do err, not knowing the scriptures, neither the power of God. Nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkakaalam, sa kahibalo, kaalam, sa katalinuhan ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Kaya, open your mind, open your eyes to God. Not to sin, not to Satan, not to darkness. Or else, you will regret it forever. Pagsisihan mo yan na wala na. Hanggang wala nang lunas. Kaya mapalad ang tao na hindi nagkulang sa kaalaman ng Diyos. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.